Kung tayo po ay mag-aaral ng history, medyo complicated po kung hindi tayo nagbabase sa simula from the time of creation. At yan pong tungkol sa creation naman ay atin pong mahanap sa Bible, which is about humanity from creation. So, along the way, hanggang sa kapanahunan po ni Christ, nasa sa atin din po yon kung tayo ba ay maniniwala kay Kristo. Dahil si Kristo po ay sinasabing anak ng Diyos, base po sa nasusulat sa Biblia. Kaya maraming conflict sa pananaliksik ukol sa history because, again, of religion. Depende sa religious affiliation ng tao. Pero when it comes to Christianity, kung paano po nagkaroon ng Roman Catholic Church, ay dahil po sa noong kapanahunan ni Kristo, nandun po yung mga iba't ibang social group. Pag sinabing social group, iba-ibang grupo ng mga tao na nabubuhay sa kapanahunan ni Jesus doon sa Judea. Ang focus kasi ng pagkakaroon ng Kristyanismo ay dahil kay Kristo, kaya nga Christianity. And that was because of the influence of Christ's ministry. During the time of Christ, mayroon pong sinasabing 5 social group. Number 1, the Sadducees. Yung mga Sadducees po, sila yung mga mayayaman nung kapanahunan. And next to that ay yung scribes and the Pharisees. Yung mga scribes, sila po yung mga edukadong tao na may mga matataas na posisyon sa lipunan. At yun naman mga Pharisees, sila po yung sabihin na nating mga religionist people na Hudyo, Jewish people administering the ecclesiastical authority. Kaya yung mga Jewish po ay sabihin na nating may mga influence din sila sa lipunan sapagkat sila nga po yung nasa ecclesiastical authority. Then next to that ay yung mga Gentiles. Ano ba ang Gentiles? Sa Judea, if you are not a Jew, socially you will belong to, or you belong to the classification of the Gentiles, which is, again, a group of people na naninirahan sa Judea, the Gentiles. During the time of Christ, nagkakaroon ng discrimination because of religious affiliations between the Jews and
the Gentiles. Na yun po yung gustong i-break ni Jesus. The discrimination between the Jewish people and the Gentiles. Lalong-lalo na po yung tungkol sa pagtutuli. Kasi yung mga Hudyo, pag hindi ituli ay ang pagtingin nila marumi. At yun po yung mga Gentiles. Kasi mga supot. Tingnan mo na yan ha. Ang kultura po na yan ay mula pa kay Abraham. Alam niyo si Father Abraham, siya po yung the father of the Jewish people. Kaya hanggang sa kapanahonan ni Jesus, hindi nawawala yung discrimination doon sa mga supot. Grabe po kasi ang discrimination when it comes to the social affiliations ng mga tao na ay kinalaman po sa kultura or mga kaugalian, the custom of the Jewish people, which has something to do also about their Sabbath worship. Yan po yung controversial point about the Sabbath custom o kaugalian ng mga Jewish people na yun pong pagpunta sa tinasabing sinagoga. Ano ba ang sinagoga? Ang sinagoga, kung sa kapanahonan po natin ngayon, yan po yung simbahan kung saan nagkakaroon ng mga pagpupulong ang mga Jew sa kanilang Sabbath worship. So, yun po yung Jewish conflict during the time of Jesus. Karamihan po siyempre sa Judea, mga Jewish people, even until today, sila po yung mga naninirahan sa lugar ng Judea. Ang Judea po ay isang malawak na lugar na kung saan ay may mga iba't ibang probensya din. Kaya tinatawag na provinces of Judea. At yan po yung mga bansa sa ngayon sa pagitan ng Palestine and Israel. Alright? And ilan na ba? The Sadducees, the Scribes, the Pharisees, the Jewish people or the Jew, and the Gentiles. Yan man lang po yung 5 social group. And the other one of these 5 social group, meron din pong tinatawag na Sanhedrin. Ang Sanhedrin po, kung ating ipipicture, kung sino-sino yung mga taong yan, yan po yung kabuuan ng Supreme Court sa ating panahon sa ngayon. So I think hindi ko na kailangan masyadong ipaliwanag pa. In other words, sila po yung gobyerno. Ganon ko na lang sasabihin para maintindihan po natin. At syempre, pag mga taong nasa gobyerno, halo-halo po yan. Para yung hinalo-halo na iba-ibang pinanggagalingan na social group. During the time of Jesus, lalong-lalo na po sa city of Jerusalem. Dahil po sa issue na si Jesus ay ang siyang King of the Jews, parang nabulabog po ang mga kaisipan ng mga tao. Because of so much racial discrimination of the people in Jerusalem. During those days, ang pinaka-ruling power po na
namamayagpag ay yung tinatawag na emperor na nagmula sa Roma. The Roman Empire. Matindi yan. Roman Empire. Sila po yung nagdidikta kung ano ang mga dapat gawin. Kaya yung mga ibang bansa ay parang nagiging sunod-sunuran politically by the ruling power of the Roman Empire, na kung tawagin po ay Caesar. Yun pong emperor during the time of Jesus ay pinangalanang si Augustus Caesar. Yan po ang pinakamatinding pangyayari sapagkat sila po yung humuli kay Jesus dahil sa petition naman na itong mga Jewish people because they don't believe Christ as the King of the Jews. Kaya nga po si Jesus ay ipinako sa krus. So ang pumatay po kay Jesus ay yung mga Roman soldiers na ka-alliance po ang ilan sa mga Jewish people din na hindi naniniwala kay Jesus. Particularly, itong mga Pharisees, mga Pariseo. Subalit, bagamat si Jesus ay napatay, si Jesus naman po ay nabuhay sa ikatlong araw. At marami po ang naging witness nung siya po ay umakyat na sa langit. Lalong-lalo na yung kanyang mga 12 disciples. Alright? Kaya doon po nagsimula ang controversy of the 5 social group because of power. Yung between the Roman Empire and the Jewish people. Yung kasing Roman people ay sila yung sabihin na nating nasa gobyerno. Matatalino kasi itong mga Romano. Sabihin na nating matatalino talaga sila. Pero sa anong klaseng katalinuhan ang tanong? Because they are the people who dominates people as the ruling power or authority. But they are not follower of Jesus because they are pagan people. So doon po nagsimula ang hidwaan, matinding hidwaan, nung si Jesus ay umakyat na sa langit. Sapagkat yung mga apostles sa kanilang ministry ay thousands po ang nakukonvert to Christ daily in Jerusalem. Ang Roman Empire po, kung i-describe ko, sila po yung superpower nations na namamayagpag po sa ating kapanahunan sa ngayon. Alam na po natin kung sino sila. Number 1, America. Number 2, ang European Union. Yan po sila ang mga superpower na dati ay tinawag na Roman Empire. So, nung si Jesus ay umakyat na sa langit, siyempre ang naiwan ay yung kanyang mga 12 disciples na tinatawag ng apostles. They were called as the apostles of Jesus. So, bilang apostles of Jesus, sila po yung nagpapatuloy ng turo ni Kristo. At since itong mga apostles ay napakamasigasig na nagpapatuloy ng ministry of Jesus, nagkaroon din po sila ng malaking influence doon sa sosyedad
sa mga Hudyo, yung mga apostles. Lahat din naman po sila Jew. Since sila yung nagpatuloy ng ministry of Jesus, doon nagkaroon ng conflict of interest in the society because of the ruling authority, yung Roman Empire and the Jewish people. Samantalang yung mga early Christians naman po ay napakabilis ng paglago sa Jerusalem. Alright, so hanggang sa muli po, ito si Kuya Palabs. Dito lamang po yan sa ating Facebook channel na Friends and Followers. Abangan po ang susunod na ating tatalakayin sa next na episode about this 5 social group during the time of Jesus, sapagkat hanggang sa ngayon ay sila pa rin naman po yun. Kaya dapat lang nating maunawaan ang mga nangyayari para hindi po tayo nagkukumpetensyahan sa mga religion dahil lang po sa agawan ng kapangyarihan sa buong mundo. Marami pong mga nauuto na mga innocent people, kaya po masyado nang nagkakagulo tuloy sa buong mundo na hanggang sa ngayon ang gyera sa Palestine and the Israel ay patuloy pa rin po ang kanilang mga kaguluhan. Dahil lang po sa Roman Empire. Kapoy na kayo na sila. Uy, pastilan jud. Kapuya na paminahon. Hanggang sa muli, ito po si Kuya Palabs dito sa ating talakayan sa Friends and Followers.